Di ba po, imbis na paggawayan kapwa Pilipino ang lupa, maging siya man ay Muslim, Kristiyano o Katoliko. Kung ang pareho nating paniniwala ang Diyos ay may hinahandang tunay na buhay kung saan dadalhin niya tayo sa paraiso o sa langit. Nawa ay simulan na po nating makita na ang mga bagay na nasa ating buhay ay binigay ng Diyos hindi upang gamitin sa kasakiman, kundi ito po ay pagyamanin at maipakita po natin sa bawat isa ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan at ng pakikipagkapwa-tao. Sa mundong ito, tunay nga na hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na ganap na pagkakaisa. Magkakaroon tayo ng mga pagkakaiba ng kaisipan, ng prinsipyo. Pero pwede natin pong isang tabi ang mga pagkakaibang ito alang-alang po sa tunay na kabutihan ng nakararami. Makikita po natin, di ba, sa ating panahon na nakakalungkot makita yung mga pinuno ng ating lipunan na imbis na sila'y mahalin ang kanilang mga constituents o mga sinasakupan, sila'y kinatatakutan. Dahil ang kanilang pamumuno ay hindi po ayon sa katwiran, kundi sa kasakiman. Pero bago ko po muling bigyan ng diin ng bagay na ito, nais ko po rin munang magbigay ng kaisipan patungkol po sa kahulugan po ng demokrasya sa ating panahon. Maraming nagsasabi na masarap mamuhay sa isang bansang demokratiko. Pero ano po ba ang tunay na sukatan ng isang bayan na may tunay na demokrasya? Sa panahon po natin, nakikita natin na yun ang ninanais ng maraming tao. Pero ang demokrasyang nais na maganap ng karamihan ay ang demokrasyang itinutulad nila sa Amerika o sa bayan na nasa West. Pero may tuturing ba nating tunay na demokrasya ang isang bayan na maaari kang magpalaglag ng sanggol sa sinapupunan? Masasabi ba natin tunay na demokrasya ang nasa Amerika kung saan legal ang baril, legal ang mga lugar kung saan makakita ka ng mga ubad na katawan? Demokrasya ba ang isang bansang hayaan na maging ang pagsamba kay Satanas ay gawin nilang legal? Kaya nga kung makikita po natin sa ating paligid ng demokrasyang sinasabi ng ating bayan ay hindi ang demokrasyang ninanais ng mga taong may tunay na pag-ibig sa bayan. Ngunit sa mga nangyayari pong ito, sino po ba talaga ang merong malaking pananagutan? Sa salita po ng Diyos, ibinigay niya at inaatang ang pananagutan sa mga ama, magulang, at sa mga lingkod ng simbahan. At hindi ko po tinutukoy dito ang mga pari lamang, kundi ito po ay tumutukoy sa mga nagsasabing sila'y lingkod ng Diyos. Marami nagsasabi nga po na sila'y maka-Diyos o sila'y sugo ng Diyos. Pero nakakalungkot makita na ang kanilang buhay ay malayo po sa halimbawang ipinakita ng Panginoong Jesus. Dahil maliwanag po sa salita ng Panginoon na sinabi ni Jesus na ang sino mang nais maging lingkod
ay dapat siyang tularan. Kung paano si Jesus ay namuhay na mayroong pagpapakumbaba. Namuhay na may tunay na pagmamahal sa kapwa na ibinigay niya ang kanyang sarili, maging ang kanyang buhay upang ipadama ang pagmamahal sa tao. Ngunit sa ating panahon, maraming nagsasabi na sila ay mga lingkod ng Panginoon. Ngunit sila ay namumuhay sa karangyaan habang ang kanilang mga sinasakupan ng mga miyembro ng kanilang reliyon ay nagdurusa sa kahirapan. Uuwi ng kanilang tahanan na walang kakainin. Ang kanilang mga anak ay tumitigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Pero ang kanilang mga simbahan, ang kanilang mga katedral, ang kanilang mga leader ay naroroon sa isang silid kung saan meron silang mga masarap na pagkain, may air condition, may bodyguard. Sinasabi ko ba na dapat ang mga lingkod ng simbahan ay mamuhay sa kahirapan? Hindi po mga kapatid, kundi ang sinasabi po ng Panginoon na ang kasaganaan ng ating buhay ay hindi para tayo po ay mamuhay para sa ating sarili, kundi tayo po pinapasagana ng Diyos upang ang mga salat at ang mga naghihirap ay ating tulungan. Kaya nga po itinuro ng Panginoon sa mga mayayaman na huwag sila magtiwala sa kanilang kayamanan. Bagkus, abutin nila ang mga daing ng mga mahihirap, ang mga ulila at mga balo na umaasa lamang sa Diyos upang sila'y mabuhay sa araw-araw. Kaya kung titignan po natin sa ating panahon, kaya marami po ang nagiging masama dahil hindi po nagiging mabuting halimbawa ang karamihan ng magulang, maging ang mga namumuno sa ating mga simbahan at sa iba't ibang reliyon. Muli po, wala po akong tinutukoy na reliyon, kundi lahat po. Maging ako po ay naglingkod din sa born again church. Marami po ako nakita mga nagsabing sila ay mga pastol ng tuba. Pero imbis na kanilang kalingain ang kanilang mga tuba, ito pa'y kanilang pinagsasamantala. Maraming mga naglilingkod sa reliyon na kapag sila ay tinutuwid mo, sinasabihan mo ng kanilang kamalian. Imbis na sila ay magpasalamat at magpakumbaba at magsabi na, "Salamat kapatid at itinuwid mo ang aking pagkakamali. Salamat kapatid na ako'y namulat sa aking kamalian." Pero ang madalas natin nakakita sa mga lingkod ng simbahan ay galit. Dati po ako'y may nakausap na isang lingkod ng simbahan. Napag-usapan po namin ang mga nangyayaring mga kasalanan at imoralidad sa loob ng simbahan. Ang lingkod ng simbahang ito ay madalas nating nakikita sa telebisyon, tumatakbo, naghihikayat na lumaban sa katiwalian. Subalit nung napag-usapan na po namin ang mga kamalian ng bawat isa at ang mga imoralidad at korupsyon ng mga tupa ng simbahan, ang tugon niya po sa akin ay, dapat ba silang tanggalin sa simbahan? Sinabi ko lang sa kanya na hindi po, kundi ang dapat po nating gawin bilang mga lingkod ay atin silang subaybayan, hindi para maging isang pulis, kundi